Darius Hub. Good morning guys! Happy Friday ride! Happy Friday ride, no? Friday ride tayo ngayon. So, ang ating program ngayon ay 2 hours and 30 minutes. So, break tayo, after nun mag-run tayo. Bahala na ako ilan ang kaya natin gawin. So, week 1, day 6 na natin. So, easy riding lang ngayon. Okay, so ano lang tayo. Andun pa yung grupo natin sa likod. Actually, hindi pa sila nag-start. Babalik na lang tayo. Kasi para makabawas na agad tayo ng oras. Dahil sayang oras. Kaya kailangan balik na rin. Magbawas pala tayo ng oras. Kasi masyado mahaba yun. 2 hours and 30 minutes. Right. Guys, nakalagpas na tayo ng 3 km. Balik na tayo dun kasi malamang baka mag-start na rin sila. Ay. Pwede na yung 3 km. Usually kasi 5 km. 3:30 kasi yung usapan na start eh. 3:30 umalis ako dun. Kaya balik na tayo. Kasi baka maiwan na naman tayo. Bagay, bala ko naman mag-solo rin na lang talaga. Solo na lang din kasi para makapag-training tayo na maayos. Gawa ng tsaka dun, karera. Hindi rin tayo makakasabay sa kanila. Kaya as much as possible, mag-ano na lang tayo, solo. Dahil hindi naman natin sila kasama sa karera eh. May iwan lang din tayo ng mga yon sa mga kasali. Tapos yung mga hindi naman kasali, puro banat lang gagawin ngayon. So paano ako makapag-train na maayos? Kaya maganda solo na lang din. Pero dapat meron kang medyo mga kalapit-lapit man lang, para kung may disgrasya may tutulong sa atin. So balik na tayo ngayon. Nag-start na yung tropa. Balik na tayo para hindi masyado tayo maiwan. So lalagari lang tayo kung aabot. Kung di naman maganda solo. Pero kasi maganda merong sa likuran mo para at least kung maflatan ka or kung ano man mangyari may aalalay sa atin. Pero sana wala. Ano lang yun, precautionary measure lang yan. So ngayon wala tayong speedometer, kaya hindi ko na ilagay. Kaya ano na lang, kung ano na lang sabihin sa atin ni Garmin. Naka-program naman tayo ngayon eh. So yun na lang susundin natin. So hindi ko lang kung ano speed natin. Hirap kasi tumingin sa relo. Mahirapan akong tumingin, lalo na kapag naka-aero position ka na, hindi mo na makikita. Kaya kung ano na lang kaya. Kaya naman, ganun din naman kahit may, kaya lang hindi mo matrack. Yun yung ibig sabihin kung ilan na yung takbo mo. So magbe-base na lang tayo sa marking. Yun na lang tayo magbe-base kung nakailang kilometro na tayo. 3, tapos siguro 5 km lahat yung kanina. Yung bumalik tayo. So susugal tayo ngayon, titingnan natin kung ilan talaga. Tingnan natin ha. So 6.3 na ngayon. Wala akong makakita marking. So mamaya na lang ulit tayo. Pagkita kits, hinahabol ko pa sila. Ito 6.3, ito 2 km. So sabihin na natin naka 4 km tayo kanina. Tapos marking 2. So plus 2 lagi ngayon tayo pag nakakita ng marking. Alright. Yes, yes, yo.
10 kilometers sa marking. So plus 2, kaka 12 kilometer na tayo ngayon. So hindi natin alam kung ano speed natin ngayon. Mamaya na lang natin malaman sa pag-play ng video. Hindi ko nila malalaman. Kasi ang hirap talaga ngayon yung galo, iangat pag naka-ganitong position ka na. Pero malamang mataas ang heart rate ko. Siguro zone 3 to. Nasa zone 3 tayo ngayon. Alright guys, 17 kilometer na tayo ngayon. Dahil nakalagpas na tayo ng 15 kilometer mark. Grabe itong sinusundan natin. Si Mike, sobrang bilis. Sabog na baga ako sa kanya. Malamang may iwanan na tayo nito. Talagang malakas si Mike ngayon. Kondisyon na kondisyon. Race ready na, kumbaga. Pero ano pa yun, malayo pa. Sa ano lang yun, sa batayan lang namin. Binabatay ko lang pala yun sa aming dalawa. Sa kanya race ready na, sa palagay ko, dun sa lakas ko. Kasi kondisyon na siya. Pero sa kanya hindi pa yan. Dahil may ilalakas pa siya dyan. Lalo na pagdating ng karera. Ang lakas niyan.
Nakaka 22 kilometer na tayo ngayon. Si Mike parang ano, hindi napapagod. Grabe yung bilis niya. Ako taas na ang heart rate ko. Siya zone 2 lang niya yata ito. Zone 2 or zone 3. Ako malamang zone 5 ko na to. More than pa. Grabe yung takbuhan niya. Siguradong ano, maiiwan na tayo. Tulo na uhog ko.
2 kilometer na tayo. Ay, sabi ni Mike, yung takbuhan daw namin kanina 37 to 40 daw yan. Grabe pala yan. So kaya zoning natin daw, zone 4 siguro tayo ron, or baka na-reach pa natin zone 5. Malaman na lang natin mamaya. Hirap pag ano, hindi natatrack. Hindi natatrack yung ating ano, ride. Hirap, hindi mo makita. So kung kailangan mo na bang magpahinga o hindi. So last 2 kilometer para makadating ng dulo tayo. 2.8 yun. Alright, bakala time na. At 32, 34.5 siguro tayo. Bakala time. Pero baka bumalik na rin kagad ako. Sayang yung ano, pagod ng binte. Sir? Kausap ko lang yung camera ko. Ah, sorry. Nagkate. Kaya nasasabi ni Lee, baliw na ako eh. Nagsasalita mag-isa. Alright, babalik na tayo. Mauna na ako sa kanila kasi mahaba pa yung ating oras na bubunuin. Kaya mauna na tayo sa kanila. 1 hour and ano pa tayo? 1 hour and 20 minutes. So kaya umuna na ako sa kanila. Ano to? Ba't ayaw mag-start? Ayan, nag-resume na tayo. So naka 38.5 tayo. Tingnan na lang natin pagdating natin doon sa 32.8 kilometer ko ilang ang ating kilometer talaga. So pero hindi na tayo magmamadali ngayon. Sana magawa ko 30 maintain lang. Kasi or 27. Basta titingnan natin kung ano yung zoning natin. Doon lang tayo maglalaro. Bagal na lang para makakompleto na natin ang 1 hour and 20 minutes. Tsaka sigurado aabutan pa rin ako ng mga yon. Dahil mga matutulin yung mga yung magpatakbo ng bike. Mabibili sila. So yan, 39.1 kilometer na tayo mula doon sa zero, kabilang lane. Yung kabila ay 32.8. So ayan, easy na lang tayo para makompleto natin ng 1 hour, 2 and a half hours. Okay, so every 5 kilometer na lang ulit tayo mag-update. 13.9. So minus 1 tayo lagi sa ano naman ngayon. Yung nasa mata no? Alright, let's go. Guys, naka 44 kilometer na tayo ngayon. So 1 hour and 23 minutes na tayo nagra-ride. Meron pa tayong 1 hour and something, 1 hour and 7 minutes para maka 2 hours and 30. Pero bahala na, pag nakarating tayo sa dulo nang hindi naka 2 and a half hours, okay na siguro yun. Kasi magraron pa tayo. Kaya bahala na kung ano yung matapos natin doon. Depende kung anong pakiramdam natin. Pero maganda klima ngayon. Matiwasay, malamig. Malamig dito sa Alcor. Ewan ko lang natin pagdating dun sa Lusail kung malamig. Pero dito malamig ang hangin. Yung nakaraan sobrang humid, ngayon naman nilalamig ako. Hindi maintindihan ng ano no? Ang klima. So ayan, pero maganda klima ngayon. Kaya maraming mabibilis dyan. Tayo
Easy lang tayo, zone 2, zone 3 lang tayo. Alright. So 49 kilometer na tayo. Woo! So meron pang remaining na, ilan ba yun? 10, 20, 28 20 22.8 kilometer remaining para makarating tayo dun sa kilometer 0. So konti na lang. So yan, napapractice tayo ng maigi ngayon dahil wala tayong kasabay. So mas magandang training yan dahil sa karera solo ka lang din naman talaga. Pag mga triathlon event, bawal ang drafting. Kaya mas maganda tong training natin ngayon, wala na tayong kasabay. Kaya ang natin ngayon, nasunod natin ang program Zone 2, Zone 3. So kanina nakahataw na tayo. Yun, hindi natin nasunod yung program doon. Itong pabalik, sunod natin ang program dahil wala tayong kasabay na mabilis na sasabog ang baga mo. Siyempre pag ikaw naman, kasi hindi natin siya sa kanya tama yung program niya dahil malakas na siya si Mike. Nasa zone 2, zone 3 lang siya sa ganung pacing. So tayo, hindi natin ganun ang pace natin, kaya nasa zone, umabot tayo sa pacing na yon pero hindi tayo sumobra tayo sa heart rate. So kasi nga magkaiba naman yung namin body system. Yung sinasabi ko sa inyo dati pa na magkakaiba tayo ng body system. So siya trained na siya, well trained. Tayo hindi. Tayo tamad tayo mag training. Kaya yung heart rate natin sabog na kanina, sa kanya hindi pa. Yun yung mga nagagawa ng masisipag mag training. Kaya dapat tayo magsipag din para may karga. So kagaya nyo rin na nagte-training, daig pa ng masipag ang masinop. Daig pa ng masipag ang malakas. Masinop sinabi ko. Daig pa ng masipag ang malalakas. Kasi kung yung malalakas hindi naman nagte-training, malakas nga sila, talo sila nung masipag. Yun. Kaya dapat wag tayong tamarin. Kung malakas ka na tapos masipag ka pa, edi super sayang ka na. Yun lang yan. Kaya dapat wag tayong tatamarin kahit na gumigising tayo sa umaga na tinatamad na tayo. Pero pag nasabay ka na, after mararamdaman mo buti na lang nagsipag ka. Yun lang yun. Right, 54 kilometer na ang ating natahak. Dito sa ilan na 15 kilometer dito sa marking. Ay, tulay. Let's go. Bigat. Ay, bumaba yung ating upuan. Kasi na-adjust din ng harap at likod So ihaharap natin maya pagkatapos tayo dito sa tulay na to. Alam ko dalawang magkasunod na tulay ito. Oo nga, yun, dalawang magkasunod na tulay ito. So baba natin, iharap pala natin, tumalikod Yun. Daming grupo nito. So let's go. Konti na lang, makakarating na tayo sa kilometer 0. Dami nila. Masaya mag group ride ngayon kasi walang masyadong hangin, tapos malamig.
Kaya ano yan, ganado yung mga group ride ngayon. Mabibilis ang ano nila ngayon, ang speed nila, sure. So tayo na sa zone 2 kasi pababa eh. Mamaya pag akyat ulit, patay na naman tayo. Okay. Yan, nasa 54.76 km na. Konting tiis na lang, makakarating na tayo sa dulo. Alright. Yes, 60 km na tayo ngayon. So, ilan ba yun nandun? 21 km. So, siguro 11 km remaining para makabalik tayo sa zero. And then yung oras natin is 1 hour and 55 minutes. So, hindi ko pa matansya kung ilan hanggang makarating tayo sa dulo. Pwede naman bagalan na lang natin para masakto natin yung 2 hours and 30, no? Ginula, gano, niloko yung sarili. Niloko yung sarili. Pero ano, masakit na yung binti natin. Pagod na rin tayo. Heart rate natin is 144, 145. So malapit na tayo mag ano nun, mag zone 4 na rin, no? Malapit na tayo mag zone 4. Pero dapat maintain lang tayo hanggang zone 3. Kasi ang natin ngayon is zone 2, zone 3 ang ating program today. Yes, 65 km na tayo ngayon. Konting pace na lang. So 26 km doon. Bali 6 km remaining para makarating sa zero. So tayo nasa 2 hours and halos na 2 hours and 5 minutes kasi 2:40 na. 2 hours and 4 minutes and 55 seconds. So ayan, 2 hours and 5 minutes. So may remaining pa tayong ilang minutes pa yon? 25 minutes. So maaaring bumalik pa tayo or pwedeng hindi na. Kasi ano na, pagod na yung binti ko talaga, sobra. Eh tatakbo pa ako. So let's see kung anong mangyari sa atin pagdating sa dulo. Yan, nakarating na tayo sa dulo. So 2 hours and 19 minutes. So balik pa tayo ng 5 minutes. Pero nakano na tayo, 72 km. So 5 minutes pa tayo. Isi-isi na lang. Isihan na lang natin yung 10 minutes natin, parang cool down tayo. Although nasa easy pace din naman tayo kanina, mas lalo pa natin isihan para lang matapos yung 2 hours and 30 minutes. Ayun, naramdaman ko yung kanang tuhod ko. Medyo hindi siya yung natural na feelings na feeling. Kaya tatakbo pa tayo. Oh my goodness. Buti na lang maganda panahon, hindi ganun ka init. So mainit na lang ngayon yung araw. Pero mas malamig sa Alcor kanina. Siguro dahil wala pa ring araw kanina kaya ganun. Malamig ang pakiramdam. So sana lumamig na ng lumamig. Ngayon naman manginginig naman tayo sa lamig ngayon. Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan ang ating pagbabike. Hindi ang pag-ibig, kundi ang pagbabike. Ang pagte-training. Dami mong alam. So, nakikita natin yung mga iba nating tropa. Nakalagpas na sila. Tapos may mga tao pa rito sa likod. So tayo, babalik na tayo. Balik na tayo ngayon. Umabot pa tayo dito sa tulay.
magpaparusa pa tayo sa sarili natin sa pag-akyat. So palagpasin lang natin tong nandito sa ano, si hill pala to. So balik na tayo, sakto na tayo doon. Alright, sakto na tayo sa ating program na 2 hours and 30 minutes. Nakatapos din, di ba? Kahit mabagal tayo, papasaan pat matatapos pa rin. Ang mahalaga, natapos. Mayaman na speed, bilis. Importante isipin natin pag nasa karera, huy, medal. Kaka-medal tayo. Natapos natin ang karera. Oh, for the meantime, ano muna tayo, training. Paano natin matatapos yung karera kung di tayo nagte-training? Kaya kailangan sipag. Sipag ang kailangan natin. Yung sinasabi ko no? Tulay. Alright guys, andito na tayo sa may parking area. Konti na lang, tapos na. Segundo na lang, 2 seconds. So yan guys, naka tayo ngayon, naka 2 hours and 30 minutes done. 76 kilometer tayo. So ano pa, thank you for watching guys. Bye bye. Darius Hub.